Sa mga nagbabalak dyan tumakbo itong paparating na barangay and SK elections, makinig kayo. Isaksak nyo sana sa mga kokote nyo na ang papasukin yung larangan hindi yan basta-basta. Hindi yan simple. At higit sa lahat, hindi yan isang laro. May it be ang papasukin nyo ang pagtakbo sa SK bilang isang SK kagawad or SK chairman or sa adult level, barangay kagawad man yan o barangay kapitan. Alam nyo, bilang isang SK noon, tumakbo ko sa Makati sa pinakamamahal kong lugar sa Guadalupe Nuevo. At pangalawang beses naman, tumakbo rin ako dyan, adult level na, barangay kagawad. At alam nyo, nung sa panahon na yon, nung sa pagtakbo ko sa SK, talagang nakita ko na ang SK ay ginagawang breeding ground for corruption at an early stage. Nilalason ng isip ng mga kabataan na nasa murang edad pa. Ginagamit ng mga matatandang politiko. Mga tsuhin pa nila yung iba. Mga nakaupo pa sa mga barangay incumbent officials. At ginagawang instrumento. Huwag kayong papayag na gagawin kayong instrumento sa pagnanakaw at korupsyon. Kayong mga SK. Dahil alam nyo, bumalik kayo sa inyong prinsipyo at kung bakit nyo ba yan ginustong pasukin. Hindi pwedeng papasukin nyo ang pagtakbo sa public service, no? Dahil kayo ay magpapayaman dyan, dahil alam nyo pwede nyo maging permanenteng trabaho yan. Maling-mali yan. Unang-una, napakaliit lang ng sahod sa SK, maging sa barangay level. At ang kinikita lang ng mga SK kagawad, allowance lang kadalasan. At kahit pa sa barangay level, yung mga kagawad at kapitan, napakaliit lang din yan. At kayo, hindi pwedeng sasabihin nyo na pagka pumasok kayo ng SK, diyan kayo makakahanap ng inyong mga jowa. Pwede mangyari yan, pero hindi yan ang pinaka core principle kung bakit kayo papasok dyan. Hindi yan pagpaparami ng kaibigan. Hindi porket SK, makikisalamuha kayo sa maraming tao, oo. Pero hindi yun ang main essence yan. Ang pinaka-konteksto niyan, no? Kung bakit papasukin nyo yung larangan na yan, dapat dahil meron kayong mga mabago sa inyong mga komunidad, meron kayong gustong mga i-correct na mga baluktot na sistema sa inyong mga barabarangay. At kailangan dyan, hindi basta kayo mahinang nilalang. Kailangan dyan, meron din kayong tapang. Meron kayong balls of steel, ikang ha. Kita nyo nung panahon ko nung ako'y tumakbo dyan sa pinakamamahal kong lugar sa Makati, no? Kinalaban ko dyan bago pa mag-start ang campaign period. Mga drug lord, drug pushers sa malalaki, narco-politicians na malalaki. At mag-isa ko yan ginawa. Dahil nga nung maupo si Tatay Digong 2016, 2018, ang barangay elections nun, gusto kong maisulong ang mga plataforma at talagang mga programa ng ating gobyerno nun. Ayaw ng iilan sa aming barangay yan dahil yung iba nga mga drug users, marami nung panahon na yun. Pero kahit na ganun pa man, hindi ko pinansin, hindi ko sinaloob talaga yung mga criticism ng mga tao nun. Dahil alam kong para din sa kanila ang isusulong ko. So, ganyan ang isa sa mga qualities dapat ng isang leader. Hindi kayong mahinang nilalang na basta-basta kayong mag-give up o basta-basta kayong mas-shake sa mga sinasabi ng nasa paligid nyo. Kung meron kayong paninindigan, meron kayong prinsipyo, meron kayong inisyatibo para masimulan ang gusto nyong masimulan. Na alam nyo hindi naman para sa inyo kundi para sa iba. Para sa pangkalahatan, hindi kayo dapat matatakot, no? Dahil ang Diyos ang gagabay sa inyo at magpoprotekta sa inyo. Kita nyo sa dami ng kinalabang ko, sa dami ng riding in tandem na naka-encounter ko, no? Buhay pa rin ako. Kahit na hindi tayo nanalo noong 2018 dahil pinagtulungan tayo. Dahil nga kumalas ako noon sa SK ko, sa group ko noon dahil nga gusto kong lumaban na sa adult level at talagang may sulong nga ang aking mga plataforma. Isa na nun yung 0% interest na pautang. Saan kayo nakakita nun, di ba? Bukod sa tayo nagpapautang na nun sa palengke dun sa lugar namin, gusto ko talaga mabigyan ng napakagandang pagkakataon para magnegosyo ang mga tao sa amin. Yan dapat ang kalibre na ibibigay nyo bilang isang public servant kahit sabihin yung barangay level lang yan. Dahil dyan talaga magsisimula. Yan ang magiging grassroots nyo.
Tuloy-tuloy na yan kapag ka nagpakita kayo ng magagandang performance sa barangay level. Pwede kayong umabot kahit sa national level. Hindi yan isang katulunggisan. Dahil pag nakita ng tao ang puso nyo, lalo na pag nakita ng Diyos ang puso nyo, na talaga willing kayong maglaan ng enerhiya, ng inyong skills at ng inyong tapang para sa iba, no? Para sa inyong mga constituents kapag kayo naupo na. Hahangaan kayo maging ang mga kalapit barangay nyo or mga ibang cities pa. Sinisigurado ko yan. Kaya ang advice ko sa inyo sa mga SK lalo na, wag na wag kayong magpapa-brainwash sa mga coordinators. Isang example, nung panahon ko, nung SK, unang takbo ko para sa SK chairman sa Makati. Ang mga nakalabang kong SK nun, yung mga coordinators nila talagang dinadala pa sa malalayong lugar, binibrainwash ang mga isip ng kabataan. Grabe, no? Binibigyan na sobre-sobreng pera, tapos voting day na, sinakay pa sa isang transportation vehicle, tapos gusto sabay-sabay boboto. What a mess! Yan ang nangyayaring kabulukan sa ating sistema. Hindi binibigyan ng free will ang kabataan na pumili ng kanilang mga napupusuong leader. Gusto nyo ba na mag-continue yan sa ating bansa? Kabataan ang pag-asa ng bayan, sabi nga ni Jose Rizal. Kaya hindi tayo dapat maging mga duwag at hindi tayo dapat na maging bingi-bingihan at bulag-bulagan sa mga nangyayaring kamalian sa ating lipunan. Kung merong kailangan punain, tayo'y kailangan magsalita. Bigyan natin ng pagkakataon yan, hindi tayo dapat matakot. At the end of the day, sa mga nagbabalak tumakbo sa pagka-SK dyan or sa barangay level man, no? Iisipin nyo ang pinaka-original motive nyo bakit nyo pinasok yan, no? Hindi nga yan sa pagpapayaman, pagpaparami ng kaibigan, paghanap ng jowa. Hindi yan ang tamang lugar. Dahil kawawa naman ang mga taxpayers niyan. Kung hindi nyo maibibigay ang dapat na serbisyong maibibigay nyo at ang talagang responsibilidad ng isang pagiging public servant, kawawa lang ang lugar nyo. At ang effect niyan, domino effect, ang bansa natin, talagang malulugmok na tayo. Imagine niyo hindi basta-bastang pwedeng baliwalay ng barangay level dahil dyan nagsisimula talaga. Even if it is the smallest form of government, no? Dyan nagsisimula ang ating basic social services. Dyan nagsisimula ang korupsyon din, no? Sa mga ayuda pa lang, sa mga pa-construction pa lang ni Barangay Kapitan o ni Kagawad dyan, sa mga road improvements, maging sa mga dance contest ko no, ng SK, paborito yan ng mga SK, Diyos ko po. Huwag nyo naman sanang gawin pinaka-proyekto nyo yung mga ganyang dance contest, tsaka paliga. Think out of the box, mga SK, makinig kayo. Ha? Tulad nga nung sinusulong ko nun, yung mga ganyan para sa livelihood. 0% pa utang, di ba? Kapihan para sa mga senior citizens for their psychological well-being, no? Napakarami pang iba. Ilapit sa TESDA ang mga drug user. Mabigyan sila ng oportunidad para sa kanilang diretsong pamumuhay, hindi sa maling landas. Kahit pa SK lang kayo, you will be a big part, no? You can do a big part in changing our society. Yan ang masasabi ko. So, let's wrap it up. Good luck sa inyo sa mga nagbabalak dyan tumakbo. Suportado ko kayong lahat, basta kayo'y nasa tamang prinsipyo. At kung kayo naman, para magpayaman dyan, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nang babalakin pa. Dahil masisira lang ang buhay nyo dyan, ha? May potential kayong makulong kayo. Kung masarapan kayo sa korupsyong may experience nyo dyan. Tsaka mali yan. May nakakakita. Kahit anong gawin nyo, kahit anong bali-baliktarin nyo dyan, kahit anong gaano kayo kagaling mag-liquidate, at the end of the day, pag ang Diyos ang kumilos, at pag kayo, pag binigyan kayo ng leksyon ng Diyos, hindi nyo magugustuhan. So, serve faithfully sa inyong mga constituents kung kayo man ay mananalo. At lagi kayong maging loyal sa taong bayan. Yan lang. So hanggang sa muli, lagi ko kayong i-remind na lagi kayong maging makabayan nang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi.